Narinig mo na ba na may mga salitang nakasulat sa Biblia na kayang baguhin ang direksyon ng isang buhay sa loob lamang ng isang sandali? Maraming tao ang patuloy na naghahanap ng kasagutan sa gitna ng pagod, pangamba, pagkabigo at kawalan ng katiyakan. Ilan ay nakangiti sa harap ng maraming tao, ngunit may mabigat na pasaning dinadala sa kaibuturan ng kanilang puso. Ang iba naman ay nananalangin gabi-gabi habang umaasang makarinig ng malinaw na tugon mula sa Panginoon. Kamangha-mangha na, ang mga katagang matagal nang naisulat ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa bawat henerasyong lumilipas. Sa bawat pahina ng Biblia ay matatagpuan ang mga pahayag na hindi lamang para sa mga tao noong unang panahon. Bawat mensahe ay may kakayahang tumagos hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng damdamin ng isang tao. Kapag dumarating ang mga pagsubok na tila walang katapusan, doon lalong nagiging mahalaga ang banal na karunungan mula sa Diyos. Maraming mananampalataya ang nakatagpo ng kapayapaan dahil sa simpleng pangungusap na kanilang nabasa habang sila ay nalulumbay. Dakilang biyaya ang makatanggap ng gabay mula sa may kapal sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Makapangyarihang paalala ang mababasa sa Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ipinapahayag ng talatang ito na ang Diyos ang ating tagapag-alaga, gabay at tagapagtanggol sa bawat yugto ng paglalakbay. Kapag tila kapos ang lakas, kulang ang pag-asa, o mabigat ang pinagdaraanan, nagbibigay ang Panginoon ng sapat na biyaya upang magpatuloy. Dahil sa kanyang pag-ibig, walang suliraning masyadong mabigat para sa kanyang kapangyarihan at habag. Marahil ay may pinagdaraan ang laban na walang ibang nakaalam maliban sa Diyos. Posibleng may panalangin matagal nang hinihintay na masagot at nagdudulot ng pananabik sa puso. Maaring may mga pagkakataong tila tahimik ang langit kahit paulit-ulit ang pagsusumamo. Gayunman, hindi nangangahulugan ng katahimikan na pinabayaan ka na ng Panginoon. Habang naghihintay ang bawat kaluluwa, patuloy siyang kumikilos sa paraang hindi agad nakikita ng paningin ng tao. Mula sa mga banal na kasulatan ay matutuklasan ang 8 salitang naglalaman ng lakas, pag-asa, karunungan, pagtitiwala, kaginhawahan at espiritual na direksyon. Bawat isa ay nagdadala ng mahalagang aral na maaring maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nagmumula ang mga katagang ito sa katotohanang hindi kumukupas. Kahit nagbabago ang panahon at kalagayan ng mundo, maraming buhay ang napatatag, nabago, at muling nabigyan ng sigla dahil sa mga mensaheng nagmula sa salita ng Diyos. Manatiling nakatutok at buksan ang puso upang tanggapin ang mga pagpapalang maaring magbigay ng bagong liwanag sa iyong pananampalataya. Una, ang kapangyarihan ng pananampalataya. Pananampalataya ang matibay na salitang nagbibigay ng katatagan sa sinumang naglalakbay kasama ng Panginoon. Nagiging sandigan ito kapag ang landas ay tila nababalot ng kawalan ng katiyakan at maraming katanungan. Sa pamamagitan ng ganitong banal na katangian, ay nagkakaroon ng lakas ang puso upang magpatuloy sa bawat hamon. Maraming mananampalataya ang nakaranas ng kagila-gilas na pagkilos ng Diyos dahil pinili nilang manalig kaysa manghina. Dakilang pagpapala ang pagkakaroon ng ganitong uri ng pagtitiwala sa gitna ng magulong kalagayan ng mundo. Mababasa sa Hebrews 11 verse 1, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Inilalarawan ng talatang ito ang kahalagahan ng pananalig kahit wala pang nakikitang katuparan sa harapan. Hindi nakasalalay ang ganitong paniniwala sa panlabas na kalagayan, kundi sa katiyakan ng mga pangako ng Diyos. Dahil dito ay nananatiling matatag ang loob ng isang lingkod ng Panginoon, anuman ang kanyang kinakaharap. Kapag sumasapit ang mga araw na puno ng kalituhan, ay lalong nagiging mahalaga ang banal na salitang ito. Nagbibigay ito ng kapanatagan na hindi madaling maibibigay ng anumang bagay sa daigdig. Bunga ng ganitong pagtitiwala ay nagkakaroon ng kakayahang maghintay ng may kapanatagan ng isang tao. Hindi man agad makita ang kasagutan sa panalangin, ay nananatili pa rin ang pag-asa sa kanyang dibdib. Patuloy siyang sumusulong dahil naniniwala siyang may magandang layunin ang Panginoon para sa kanya. Makikita rin ang kahalagahan ng pananampalataya sa maraming salaysay na matatagpuan sa Biblia. Ilang lingkod ng Diyos ang humarap sa napakalalaking pagsubok, ngunit hindi sila nadaig ng pangamba.
Pinili nilang kumapit sa mga pangako ng may kapal, kahit tila imposible ang kanilang sitwasyon. Bilang bunga ng kanilang pananalig ay nasaksihan nila ang mga kamangha-manghang pagpapala mula sa langit. Patuloy na nagbibigay inspirasyon ang kanilang mga karanasan sa maraming mananampalataya hanggang ngayon. Kapag lumalalim ang pananampalataya, ay mas nagiging malinaw ang pagkilos ng Diyos sa bawat yugto ng buhay. Unti-unting nawawala ang labis na pag-aalala sapagkat nangingibabaw ang pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Nagiging matatag ang damdamin laban sa mga pagsubok na maaring magpahina sa karaniwang tao. Lumalawak din ang pag-unawa sa kabutihan ng Panginoon, kahit sa gitna ng mga mahirap ipaliwanag na pangyayari. Dahil sa pananampalataya ay nagkakaroon ng tunay na kapayapaan ang kaluluwang nakasentro sa Diyos. Ikalawa, pag-asa na hindi kumukupas. Pag-asa ang salitang nagbibigay ng panibagong sigla kapag tila mabigat na ang bawat hakbang ng isang tao. Nagsisilbi itong ilaw na patuloy na nagniningning kahit napapalibutan ng matinding kadiliman ang kanyang paligid. Sa pamamagitan ng banal na kaloob na ito, ay nagkakaroon ng dahilan ang isang nilalang upang bumangon matapos ang mga kabiguan. Marami ang nakatanggap ng bagong lakas dahil pinili nilang umasa sa kabutihan ng Panginoon sa halip na sumuko. Kahanga-hanga ang bunga ng ganitong paninindigan sapagkat nagdudulot ito ng kapanatagan sa kaibuturan ng pagkatao. Mababasa sa Romans 15 verse 13, "Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost." Ipinakikita ng talatang ito na ang tunay na pag-asa ay nagmumula sa Diyos at hindi sa kakayahan ng tao. Nagdadala ang Panginoon ng kagalakan at katahimikan sa sinumang buong pusong nagtitiwala sa Kanya. Doon nagmumula ang tibay ng loob na nagpapatuloy kahit maraming pagsubok ang dumarating. Dumarating ang mga pagkakataong tila walang magandang nangyayari sa paligid. Lumilitaw rin ang mga sandaling parang napakalayo ng katuparan ng mga panalangin. Sa gitna ng ganitong karanasan ay nananatiling mahalaga ang pagkakaroon ng banal na pananaw. Nagbibigay ang pag-asa ng kakayahang tumingin lampas sa kasalukuyang suliranin. Nakatutulong din itong mapanatiling buhay ang pananabik sa mga pagpapalang inihahanda ng Panginoon. Makikita sa kasaysayan ng mga lingkod ng Diyos na maraming tagumpay ang nauna munang dinaanan ng matinding paghihintay. Ilang taon nang lumipas bago nila nakita ang katuparan ng kanilang mga hinihiling. Gayunpaman ay hindi nila hinayaang manaig ang panghihina ng loob sa kanilang dibdib. Patuloy silang nagtiwala sa banal na layunin ng may kapal para sa kanilang kinabukasan. Bilang gantimpala ay nasaksihan nila ang kagandahang higit pa sa kanilang inaasahan. Kapag nananatili ang pag-asa sa puso ng isang mananampalataya, ay hindi madaling madaig ng pagkadismaya ang kanyang damdamin. Nagkakaroon siya ng kakayahang harapin ang mga pagsubok ng may higit na katatagan. Unti-unting napapalitan ng kapanatagan ang bawat pag-aalinlangan na bumabagabag sa kanyang isipan. Mas nagiging malinaw ang katotohanang may mabuting plano ang Panginoon para sa kanyang mga anak. Sa pamamagitan ng pag-asang nagmumula sa Diyos, ay nagiging makulay ang paglalakbay ng pananampalataya kahit maraming hamon ang daraanan. Ikatlo, karunungang nagbibigay ng tamang direksyon. Karunungan ng mahalagang salita na nagsisilbing gabay sa bawat pagpapasyang ginagawa ng tao sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa tulong ng banal na katangiang ito, ay naiiwasan ng maraming pagkakamaling maaaring magdulot ng pagsisisi. Nagiging malinaw ang mga landasing dapat tahakin kapag ang isip ay pinangungunahan ng makadiyos na pag-unawa. Maraming mananampalataya ang nakaranas ng maayos na pamumuhay dahil hinanap nila ang karunungang nagmumula sa Panginoon. Higit na mahalaga ang ganitong kayamanan kaysa anumang material na bagay na matatagpuan sa mundong ito. Mababasa sa James 1 verse 5, "If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him." Ipinahahayag ng talatang ito na handang magkaloob ang Diyos ng karunungan sa sinumang mapagkumbabang humihingi sa Kanya. Hindi niya ipinagkakait ang banal na kaalaman sa mga naghahangad ng tamang gabay para sa kanilang buhay. Dahil dito ay maaring lumapit ang bawat mananampalataya ng may buong pagtitiwala sa Kanyang presensya. Maraming pagkakataon na nahaharap ang tao sa mga pagpiling may malaking epekto sa kanyang kinabukasan.
Lumilitaw ang mga sitwasyong nangangailangan ng maingat na paghatol upang maiwasan ang maling hakbang. Sa ganitong mga sandali, ay napakahalaga ng makalangit na pag-unawa na nagmumula sa Panginoon. Nagbibigay ito ng kakayahang makita ang mas malalim na larawan ng isang kalagayan. Bunga nito ay nagiging mas maingat at mas matuwid ang mga desisyong ginagawa. Makikita sa Biblia na maraming lingkod ng Diyos ang naging matagumpay dahil pinahalagahan nila ang karunungan. Humingi sila ng patnubay mula sa Panginoon bago gumawa ng mahahalagang hakbang. Hindi nila hinayaang emosyon lamang ang manguna sa kanilang mga pagpili. Pinairal nila ang makadiyos na pag-iisip sa bawat pagkakataong kanilang kinaharap. Bilang bunga ay naranasan nila ang pagpapalang dulot ng matalinong pamumuhay. Kapag namamayani ang karunungan sa puso ng isang tao, ay mas nagiging maayos ang kanyang pakikitungo sa kapwa. Nagiging mahinahon siya sa pagharap sa mga suliraning maaring magdulot ng kaguluhan. Mas lumalawak din ang kanyang kakayahang unawain ang mga pangyayaring nagaganap sa paligid. Unti-unting nahuhubog ang kanyang pagkatao ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa pamamagitan ng karunungan ay nagiging maliwanag ang direksyong dapat tahakin tungo sa isang makabuluhang buhay. Ika-4, kapayapaang higit sa pag-unawa. Kapayapaan ang mahalagang salita na hinahanap ng maraming tao sa gitna ng magulong takbo ng buhay. Nagdudulot ang banal na kaloob na ito ng katahimikan sa kalooban. Kahit napapalibutan ng mabibigat na suliranin, hindi madaling mabibili ng salapi ang ganitong uri ng kaginhawahan sapagkat nagmumula ito sa Panginoon. Marami ang nagkaroon ng matatag na damdamin dahil natagpuan nila ang tunay na kapayapaan sa presensya ng Diyos. Napakahalaga ng biyayang ito para sa sinumang nagnanais mamuhay ng may kapanatagan at lakas ng loob. Mababasa sa Philippians 4 verse 7. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ipinakikita ng talatang ito na may katahimikang nagmumula sa Diyos na higit pa sa kayang ipaliwanag ng isip ng tao. Hindi nakasalalay ang ganitong kaginhawahan sa panlabas na kalagayan o kasalukuyang sitwasyon. Nananatili ang kapanatagan dahil ang Panginoon mismo ang nag-iingat sa puso at kaisipan ng kanyang mga anak. Dumarating ang mga panahon na puno ng pagkabahala at maraming alalahanin. Lumalapit ang mga pagsubok na tila nais agawin ang kasiyahan at kapanatagan ng isang mananampalataya. Sa gitna ng mga ganitong karanasan ay napakahalagang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Natutunghayan ng kaluluwa ang kakaibang ginhawang hindi kayang ibigay ng mundo. Bunga nito ay nagiging mas matatag ang loob sa pagharap sa bawat hamon. Makikita sa buhay ng maraming lingkod ng Panginoon ang kahalagahan ng banal na katahimikang ito. Kahit nakaranas sila ng mabibigat na pagsubok, ay hindi sila tuluyang nadurog ng kanilang mga pinagdaraanan. Nanatili silang matibay, sapagkat alam nilang kasama nila ang Diyos sa bawat sandali. Nagbigay ang kanilang halimbawa ng inspirasyon sa iba pang nagnanais manatiling matatag sa pananampalataya. Patuloy na nagpapatotoo ang kanilang karanasan tungkol sa kabutihan ng Panginoon. Kapag naghahari ang kapayapaan ng Diyos sa puso ng isang tao, ay nababawasan ang bigat ng kanyang mga alalahanin, nagiging mahinahon ang kanyang pagharap sa mga pangyayaring dating nagdudulot ng matinding pangamba. Mas lumalalim din ang kanyang pagtitiwala sa pagkilos ng Panginoon sa bawat bahagi ng kanyang buhay. Unti-unting napapalitan ng kapanatagan ang anumang pagdududa na sumasalakay sa kanyang damdamin. Sa pamamagitan ng kapayapaang nagmumula sa Diyos, ay nagiging mas maliwanag ang paglalakbay ng isang mananampalataya. Ika-5, pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Pag-ibig ang pinakadakilang salitang paulit-ulit na ipinakikita ng Panginoon sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Nagmumula sa kanyang puso ang habag na walang hanggan para sa bawat taong lumalapit sa kanya. Sa pamamagitan ng banal na katangiang ito, ay nabubuo ang matibay na ugnayan sa pagitan ng may kapal at ng kanyang mga anak. Maraming nasugatang damdamin ang muling nakabangon dahil sa pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Walang maihahambing sa lalim ng kanyang pagmamahal na patuloy na umaabot sa bawat henerasyon. Mababasa sa 1 John 4 verse 8, God is love. Maikli man ang talatang ito ay taglay nito ang napakalalim na katotohanan tungkol sa likas na katangian ng Panginoon. Ipinahahayag ng mga salitang ito
na ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Kanya. Dahil dito ay mas nauunawaan ng tao kung gaano kalawak ang kanyang malasakit para sa buong sangkatauhan. Dumarating ang mga pagkakataong nakakaramdam ang isang nilalang ng kalungkutan at pangungulila. Lumalabas ang mga sandaling tila walang nakauunawa sa kanyang mga pinagdaraanan. Sa gitna ng ganong kalagayan ay nananatiling bukas ang mga bisig ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Patuloy siyang nagpapakita ng habag kahit maraming pagkukulang ang tao. Nagdudulot ang kanyang pagmamahal ng kaginhawahang mahirap matagpuan saan man. Makikita sa Biblia ang napakaraming halimbawa ng pag-ibig ng Diyos para sa kanyang nilikha. Pinatawad niya ang mga nagkamali at tinanggap ang mga nagsisising puso. Nagkaloob siya ng awa sa mga naghahangad ng panibagong pagkakataon. Ipinamalas niya ang kabutihang hindi nakabatay sa katayuan o kakayahan ng sinuman. Patuloy na nagbibigay inspirasyon ang mga pangyayaring ito sa mga mananampalataya hanggang sa kasalukuyan. Kapag nananahan ang pag-ibig ng Diyos sa puso ng isang tao, ay nagiging mabuti ang kanyang pakikitungo sa kapwa. Mas nagiging maawain siya sa mga nangangailangan ng pag-unawa at malasakit. Lumalawak ang kanyang kakayahang magpatawad sa halip na magkimkim ng sama ng loob. Nahahasa rin ang kanyang pagkatao upang maging mas mapagbigay at mapagmalasakit. Sa pamamagitan ng pag-ibig na nagmumula sa Panginoon, ay nagiging mas makahulugan ang bawat araw ng pamumuhay. Ika-6, pagsunod na nagbubunga ng pagpapala. Pagsunod ang mahalagang salita na nagpapakita ng tunay na katapatan ng isang mananampalataya sa Panginoon. Sa pamamagitan ng banal na pagpapasakop, ay naipapahayag ng isang lingkod ang kanyang lubos na paggalang sa kalooban ng Diyos. Hindi laging madali ang landasing ito, sapagkat may mga pagkakataong kailangang isantabi ang sariling kagustuhan. Gayunpaman ay nagdudulot ang ganitong uri ng katapatan ng mabubuting bunga sa tamang panahon. Maraming buhay ang nabago dahil pinili nilang sundin ang patnubay ng Panginoon kaysa ang pansariling nais. Mababasa sa Deuteronomy 5 verse 33. Ye shall walk in all the ways which the Lord your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you. Ipinakikita ng talatang ito na may kaakibat na pagpapala ang tapat na pagsunod sa mga utos ng Diyos. Nagbibigay ang Panginoon ng mabuting direksyon upang maranasan ng kanyang mga anak ang maayos na pamumuhay. Doon makikita ang kanyang malasakit para sa mga taong buong pusong sumusunod sa kanya. Dumarating ang mga sandaling sinusubok ang katapatan ng isang mananampalataya. Lumalabas ang mga pagkakataong mas madaling piliin ang pansamantalang kasiyahan kaysa ang matuwid na landas. Sa gitna ng mga ganitong hamon, ay mahalagang manatiling nakapirmi ang puso sa kalooban ng Panginoon. Nagkakaroon ng wastong direksyon ng buhay kapag inuuna ang kanyang mga utos kaysa sariling kagustuhan. Bunga nito ay naiiwasan ng maraming suliraning dulot ng maling pagpapasya. Makikita sa Biblia na maraming lingkod ng Diyos ang tumanggap ng dakilang pagpapala dahil sa kanilang katapatan. Hindi sila nagpatinag sa mga hadlang na sumubok sa kanilang paninindigan. Pinili nilang sundin ang tinig ng Panginoon kahit hindi nila agad nauunawaan ang buong plano. Naging daan ang kanilang katapatan upang masaksihan ang kamanghamanghang pagkilos ng Diyos. Patuloy na nagbibigay aral ang kanilang halimbawa sa mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon. Kapag namumuhay ang isang tao sa pagsunod sa Panginoon, ay mas nagiging maayos ang kanyang espiritual na paglalakbay. Nagiging mas malinaw ang kanyang pagtanaw sa mga layuning inilaan ng Diyos para sa kanya. Unti-unting nahuhubog ang kanyang pagkatao ayon sa makalangit na pamantayan. Lumalalim din ang kanyang kaugnayan sa Panginoon habang patuloy siyang nagiging tapat sa kanyang mga utos. Sa pamamagitan ng pagsunod ay nagkakaroon ng masaganang bunga ang buhay na nakatalaga sa Diyos. Ika-7, pagpapatawad na nagpapalaya sa puso. Pagpapatawad ang makapangyarihang salita na nagbubukas ng daan tungo sa tunay na kalayaan ng damdamin. Sa pamamagitan ng banal na gawaing ito ay nababawasan ang bigat na matagal ng pasa ng isang tao. Hindi madaling bitawan ng sakit na dulot ng mga sugat mula sa nakaraan. Gayunman ay may dakilang kagandahang bunga ang pagpiling magpatawad ayon sa kalooban ng Panginoon. Maraming mananampalataya ang nakaranas ng panibagong sigla matapos nilang palayain ang kanilang puso mula sa hinanakit. Mababasa sa Colossians 3 verse 13,
Forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Ipinahahayag ng talatang ito ang paanyaya ng Diyos na tularan ang pagpapatawad na kanyang ipinakita sa kanyang mga anak. Naging halimbawa si Kristo ng ganap na habag kahit sa harap ng mga taong nagkasala laban sa kanya. Dahil dito ay natututuhan ng isang mananampalataya kung paano mamuhay ng may malinis na kalooban. Dumarating ang mga pagkakataong may mga salitang nakasasakit at mga pangyayaring nagdudulot ng matinding kirot. Nananatili minsan ang mga alaala na nagiging dahilan ng mabigat na pakiramdam sa loob ng mahabang panahon. Sa gitna ng ganoong karanasan, ay nagiging mahalagang hakbang ang pagpiling magpatawad. Hindi nangangahulugan ang desisyong ito na tama ang nagawang pagkakamali ng iba. Nagpapakita lamang ito ng pagnanais na ipaubaya sa Diyos ang anumang pasakit na dinadala sa dibdib. Makikita sa Biblia na maraming lingkod ng Panginoon ang nagpamalas ng kahangahangang habag sa mga taong nagkasala laban sa kanila. Sa halip na magkimkim ng galit, ay pinili nilang pairalin ang awa at kabutihan. Nagbigay daan ang kanilang pasya upang maibalik ang pagkakasundo at pagkakaisa. Naging patunay ang kanilang halimbawa na may kapangyarihan ang pagpapatawad upang baguhin ang mga ugnayan. Patuloy na nagbibigay inspirasyon ang kanilang mga karanasan sa mga naghahangad ng kapayapaan sa puso. Kapag natututuhan ng isang tao ang tunay na pagpapatawad, ay unti-unting nawawala ang mabigat na pasaning matagal niyang dinadala. Nagiging magaan ang kanyang kalooban sapagkat hindi na siya bihag ng sama ng loob. Mas nagkakaroon siya ng kakayahang magmahal at magpakita ng kabutihan sa kapwa. Lumalawak din ang kanyang pag-unawa sa awa na ipinagkakaloob ng Panginoon araw-araw. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, ay nararanasan ang kalayaang nagmumula sa isang pusong ganap na ipinagkakatiwala sa Diyos. 8. Pagtitiyaga na nagdadala ng tagumpay. Pagtitiyaga ang mahalagang salita na nagbibigay ng kakayahang magpatuloy kahit mahaba at mabigat ang pinagdaraanang paglalakbay. Sa tulong ng banal na katangiang ito, ay nananatiling matatag ang isang mananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. Hindi agad nakakamit ang maraming pagpapala sa isang iglap lamang. Kadalasang dumaraan ang tao sa mga panahon ng paghihintay bago niya makita ang katuparan ng kanyang mga panalangin. Dahil dito ay napakahalaga ng pusong marunong magtiis habang nagtitiwala sa tamang panahon ng Panginoon. Mababasa sa Galatians 6 verse 9, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." Ipinahahayag ng talatang ito na may nakala ang magandang bunga para sa mga nananatiling matatag sa paggawa ng mabuti. Hindi nasasayang ang bawat sakripisyo na inialay para sa Panginoon. May itinakdang panahon ang Diyos kung kailan makikita ang resulta ng katapatan at pagtitiis. Doon nahahayag ang kagandahan ng kanyang perpektong plano para sa bawat mananampalataya. May mga pagkakataong tila napakabagal ng pagdating ng mga bagay na matagal nang hinihiling sa panalangin. Nagkakaroon minsan ng panghihina dahil sa haba ng panahon ng paghihintay. Sa gitna ng ganoong kalagayan, ay mahalagang manatiling matatag ang loob at nakatuon ang paningin sa Panginoon. Patuloy siyang kumikilos kahit hindi agad napapansin ng tao ang kanyang ginagawa. Bawat sandali ng paghihintay ay maaring bahagi ng paghahandang ginagawa niya para sa mas mabuting kinabukasan. Makikita sa Biblia na maraming lingkod ng Diyos ang nagdaan sa mahahabang panahon ng pagsubok bago nila natanggap ang kanilang pagpapala. Hindi nila hinayaang madaig sila ng pagod o panghihina ng loob. Pinanatili nila ang kanilang katapatan sa Panginoon sa kabila ng mga hamong kanilang kinaharap. Naging daan ang kanilang pagtitiis upang makita nila ang dakilang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Patuloy na nagbibigay inspirasyon ang kanilang mga karanasan sa mga mananampalatayang naghihintay rin ng kasagutan mula sa langit. Kapag namamayani ang pagtitiyaga sa puso ng isang tao, ay nagiging matatag siya sa harap ng anumang pagsubok. Hindi siya madaling matinag ng mga hadlang na maaring huminto sa kanyang paglalakbay. Mas lumalakas ang kanyang pagtitiwala habang nakikita niya ang unting pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Nahuhubog ang kanyang pagkatao upang maging mas matatag, mas matuwid, at mas malapit sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagtitiyaga, ay nararating ang mga pagpapalang inihanda ng Panginoon para sa mga nananatiling tapat sa Kanya.
habang nagpapatuloy ang paglalakbay ng bawat mananampalataya sa mundong puno ng pagbabago at mga pagsubok, nananatiling matatag ang mga salitang nagmumula sa Biblia bilang gabay, lakas at liwanag sa araw-araw na pamumuhay. Mula sa pananampalataya, pag-asa, karunungan, kapayapaan, pag-ibig, pagsunod, pagpapatawad, hanggang sa pagtitiyaga, bawat salita ay naglalaman ng mahalagang aral na maaaring maglapit sa isang tao sa presensya ng Panginoon. Bawat mensahe ay hindi lamang binabasa, kundi isinasabuhay upang maranasan ang tunay na pagbabago na nagmumula sa Diyos. Kapag ang puso ay nananatiling nakasandig sa kanyang mga pangako, nagiging mas magaan ang pagharap sa mga hamon na dumarating sa buhay. Kapag ang isip ay nakatuon sa kanyang katotohanan, nagiging mas malinaw ang direksyong dapat tahakin kahit maraming bagay ang hindi pa nauunawaan. Mababasa sa Joshua 1 verse 9, "Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest." Napakagandang paalala ng talatang ito para sa bawat taong patuloy na lumalakad kasama ng Panginoon. Anuman ang pinagdaraanan ngayon, anumang pagsubok ang kinakaharap, anumang pangarap ang hinihintay na matupad, kasama pa rin ang Diyos sa bawat hakbang. Walang luha na hindi niya nakikita, walang panalangin na hindi niya naririnig. Patuloy na magtiwala sa kanyang kapangyarihan, patuloy na lumapit sa kanyang presensya sa pamamagitan ng panalangin, patuloy na manalig sa kanyang kabutihan kahit may mga pagkakataong tila tahimik ang mga kasagutan. Patuloy na kumapit sa kanyang mga pangako dahil hindi kailanman nabibigo ang salita ng Panginoon. Patuloy na mamuhay ng may pananampalataya habang hinihintay ang mga pagpapalang kanyang inihahanda. Nawa ay magbigay ng lakas ang mga katagang tinalakay upang higit pang tumatag ang iyong espiritual na buhay. Nawa ay magsilbing ilaw ang mga aral na ito sa bawat pasyang gagawin at bawat landasing tatahakin. Nawa ay mapuno ng kapayapaan ang iyong puso, ng karunungan ng iyong isip, at ng pag-asa ang iyong kaluluwa sa bawat araw na ipinagkakaloob ng Diyos. Nawa ay maranasan mo ang kanyang pag-ibig, habag, paggabay at katapatan sa lahat ng panahon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon, ingatan ang iyong sambahayan, at patuloy kang akayin patungo sa layuning inihanda niya para sa iyong buhay. Amen.